Nagka-global IT outage. Anyari? Ang malawakang outage na ito ay inuugnay sa isang software na tinatawag na CrowdStrike Falcon. Ang CrowdStrike ay isang cybersecurity company sa Amerika na may malaking global share sa tech market. Isa ang Falcon sa kanilang software products na ini-install ng mga organisasyon sa kanilang mga computer panlaban sa cyber attacks at malware. Tinatawag itong Endpoint Detection and Response o EDR software. Trabaho nitong i-detect ang mga mapanganib na aktibidad sa computer. Tumutulong din itong i-lockdown ang threat na nakakapasok sa system. Halimbawa na lang, kaya nitong i-shutdown ng communication mula sa hacker na sumusubok na pasukin ang internal system ng computer na minomonitor nito. Sa madaling salita, ang Falcon ay parang tradisyonal na antivirus software na naka-steroids. Malaki ang gampanin nito sa core software ng isang computer, kaya naman kung ito ay mag-malfunction, maaari itong magdulot ng seryosong problema gaya na nangyaring outage ngayon sa buong mundo. Sinasabing dahil sa update nito kaya nag-malfunction na naging dahilan din kung bakit nagka-crash at hindi mai-reboot ng ilang users ang kanilang Windows 10 computers. Dahil nga ginagamit ito ng mga organisasyon panlaban sa cyber attacks, karaniwang sa mga ospital, media companies, universidad, airport at iba pang malalaking institusyon ito ramdam. Sinasabi ring hindi nito apektado ang home computers dahil ibang software ang karaniwang naka-install dito. Kaliwat ka ng aberya na ang idinudulot nito sa mga pasahero sa iba't ibang paliparan sa mundo. Kinakailangan kasing gawing manual ang lahat ng transaksyon dahil hindi ma-access sa mga computer. Problema rin ito sa mga bangko, telecommunications company at media. Sa Pilipinas, kinansela ang ilang flights Biyernes ng gabi, July 19 dahil sa insidente. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, patuloy ang kanilang pag-monitor sa mga BSP-supervised financial institutions upang masigurong walang maging aberya sa financial system. Sa ngayon, patuloy pa rin naman daw na gumagana ang mga transaksyon sa mga bangko. Siniguro naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT na hindi nila ginagamit ang software na naging dahilan ng outage at walang DICT systems ang apektado ng insidente. Maging una sa lahat sa balitaan, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News 5.